Minsan pakiramdam ng mga kabataan na hawak nila ang kontrol ng kanilang buhay. Minsan naiisip nila na sila yung tama basta sila ay malaya sa halip na makinig sa mga bilin ng nakakatanda. Mas lalo pa nilang sinusuway ang mga ito at ika nga nila ay mas masarap ang bawal. Ngunit paano kung dumating ang pagkakataon na ang minsang pagsuway ay maging sanhi ng isang malagim na trahedya? Paano mo tatanggapin sa iyong sarili ang mga katagang nasa huli ang pagsisisi? Kaya mo bang iligtas ang iba sa pagbibigay ng mga biling ikaw mismo ang naunang sumuway? Dear Papa Dudut, gusto kong simulaan ang sulat na ito sa pagbate ng isang magandang araw. Hindi ko alam kung mababasa mo ba ito sa buwan ng Enero pero hindi naman masama na magbaka sakali. Isa akong masugid na taga-subaybay sa channel mo rito sa iyong YouTube. Dati ay naririnig lamang kita sa radyo pero masaya ako na madiskubreng may sarili ka ng YouTube channel para pwede na kitang mapakinggan kahit saan at kahit na anong oras. Pwede ko na ring ulit-uliting pakinggan ang mga paborito kong kwento. Ako nga pala si JR Papadudut, 26 years old at nagtatrabaho bilang isang call center agent. Work from home din ako katulad ng karamihan. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari sa akin noong teenager pa lamang ako. Binago ko po ang lahat ng pangalan ng mga taong involved sa kwentong ito at sana nga po ay may mapulot na aral ang mga masusugid mong tagapakinig sa kwento ng buhay ko. Alam ko na yung iba ay may hirapang maniwala pero ayoko namang mamilit. Baka kumunod pa ang ulo ng iba dyan. Ikukwento ko lang kung ano ang nangyari sa akin noon. Bilang isang normal na teenager, lumaki akong curious sa lahat ng bagay. Pasaway rin ako kaya sakit ako ng ulo ng aking mga magulang. Bunso ako sa dalawang magkakapatid at naging spoiled brat dahil laging nasusunod ng aking gusto. Naiinis na nga ang kuya ko dahil ako lang daw ang hindi nakaranas ng palo habang lumalaki. Dahil sa paglaki ko sa layaw, napabarkada ako at madalas ay tumatakas ako sa gabi para makipag-inuman kahit nasa high school pa lamang ako. Nagkaroon ako ng first girlfriend noong ako ay 4th year high school. Siya si Dayan. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan ang maamo niyang mukha. Maging ang mahaba at tuwid niyang buhok na hanggang bewang. Naniningkit din ang kanyang mga mata sa tuwing siya ay ngumingiti kasabay ang paglabas ng magkabila niyang dimples. Perpekto siya sa paningin ko. Bukod sa kanyang angking ganda, running din siya for valedictorian. Mas lalo akong naging mayabang nang sagutin niya ako matapos ko siyang ligawan ng 5 buwan. Naging masigasig ako sa paghatid sundo sa kanya pati sa pagbibigay ng regalo. Ang lalaking nasa lower section ay naging syota, ang number 1 honor student ng batch. Akala siguro ng iba ay mapapatino ako ni Dayan. Ngunit ako pa yung naka-impluwensya sa kanya. Dinadala ko siya sa inuman kahit hanggang sa tambayan namin after school. Ngunit kahit na ganoon ay nanatili siyang number 1 sa klase. Tutol ang mga magulang niya sa pakikipag-boyfriend niya kaya ang alam ng mga ito ay magkaibigan lamang kami. Hindi ko sukat akalain na may hangganan pala ang pagiging pasaway ko. Hindi ko akalain papadudot na ang pagsuway sa aking mga magulang ay may kapalit palang karma na siyang magpapabago sa akin. Isang buwan bago ang graduation ay nagdiwang ng birthday ang tropa kong si James. Araw yun ang Sabado. Natural na kapag may birthday ay hindi mawawala roon ang alak. Kahit mga menor de edad ay may kanya-kanya kaming paraan para makapuslit at makabili ng alak sa tindahan. OFW ang mga magulang ni James kaya isang kasambahay lamang ang kasama nilang magkakapatid sa bahay. Kahit yon ay kakuntsaba namin sa pag-iinom. Love,
Ayain lang sana kita kina James. May handa si Mokong tara. Happy lang naman. Ay ako kay Dayan habang kausap ko siya sa telepono. Sorry love, hindi kasi ako pwedeng lumabas ngayon. Mahigpit sina mama at papa dahil alam mo naman may kasabihang prone sa disgrasya ang mga graduating students tulad natin. Kalimitan pa naman ay may alak at inaabot ng 10 oras o madaling araw ang ganyang birthday party, paliwanag pa ni Dayan. Ang lungkot naman, hindi mo ba talaga ako mapagbibigyan? Kahit pa-birthday mo na lang kay James ang pagpunta mo. Aya ko pa rin sa kanya. Ilang segundo siyang hindi nakaimik. Puro buntong hininga lamang ang narinig ko sa kabilang linya. Sorry talaga, hindi talaga po pwede. Nanlulumong tugon ni Dayan. Sige na nga, hindi na kita pipilitin. Hindi na lang din ako pupunta, sagot ko sa kanya. Uy, wag ka naman ganyan, barkada mo yon kaya dapat nandun ka. Hindi naman kita pinagbabawalan, giit pa ni Dayan. Pero kasi nga gusto ko nakasama kita. Kaya lang hindi ka naman po pwede. Sabihin ko na lang kay paring James na happy birthday. Pangungonsensya ko kay Dayan. Minsan alam ko rin kasi kung paano kunin ang kanyang kiliti at permiso. Ilang segundo ulit siyang hindi umimik. Dinig ko ulit ang ilang beses na buntong hininga niya sa telepono. Sige, ganito na lang love ha. Patulugin ko lang muna sina mama at papa tapos iti-text kita para sunduin mo ko. Try kong tumakas basta need nating makabalik bago sila magising. Pabulong na suhestyon ni Dayan. Talaga love? Sasama ka na? Ang lakas ko pala talaga sa'yo. I love you. Ang bati ko sa kanya. Sige na, I love you too. Text na lang kita mamaya ha. Bye. Tugon niya bago niya ibinaba ang telepono. Alas 11 na ng gabi nang mag-text si Dayan na pwede ko na siyang sunduin. Sakto lang din dahil mag-uumpisa pa lamang naman ang inuman kina James. Dala ko noon ang motor ng aking kuya, itinakas ko lang din yon dahil nasa Maynila siya at natutulog sa mga tita ko roon. May inasikaso siyang papeles para sa work application niya. Pinaandar ko ang motor at sinundo si Dayan sa bahay nila. Nakatayo na ito sa may tapat ng gate at nakasuot siya ng maong na jacket, white blouse at itim na pantalon. Hindi ko mapigilang mamangha sa angking kagandahan ng aking girlfriend. Hi love, bati niya sa akin. Sakay ka na love, hinihintay na tayo ron. Aya ko sa kanya. Umangka siya sa likod ko at mahigpit siyang yumakap sa akin. Hindi ko mapigilang kiligin dahil sa ginawa niya. 1 buwan pa lamang kaming magkarelasyon pero hanggang halik lamang sa labi ang nagagawa namin. Bad boy ako pero sobra ko siyang nirerespeto bilang isang babae. Pinaharurot ko ang aking motor at pumunta na kami kina James. Dumating kami kina James at inabutan naming magsisimula na silang magkaraoke at mag-inuman. May mga kaklase rin kaming mga babae na naroon tulad ni Tina at Grace kaya alam kong hindi maa-out of place si Dayan. Kilala na rin niya ang iba ko pang tropa na hindi namin kaklase. Masaya akong tinanggap niya ako, maging ang mundo ko. Lumipas nga ang magdamag hanggang sa maisipan ng iba naming tropa na maglaro ng spin the bottle. Truth or dare lang naman ang itatanong sa kung sino ang matatapatan ng bote. Yung iba ayaw sumali dahil masyado raw old school kaya nagpatuloy lang sila sa pagvividyoke. 5 kaming umupo sa sahig para sa spin the bottle game. Ang players ay ako, si James, si Tina, si Dayan at si Aaron, ang panganay na kapatid ni James. Nagsimula ang laro at kung ano-anong consequences ang ginawa ng mga taong natapatan ng bote. Mga minor dares lang naman ang pinapagawa namin tulad ng kay James. Pinabili namin siya ng coke sa tindahan dahil alam naming madilim ang daanan at may usap-usapan na may white lady sa daang yon. Mabilis na kumaripas ng takbo ang tropa namin yon para lamang magawa yung dare. Nang matapat kay Tina yung bote ay truth naman ang pinili niya.
Tinanong namin kung sinong crush niya sa grupo at nagulat kami nang sinabi niyang si Dayan. Bisexual pala siya at nang gabing yon ang una niyang pag-amin sa aming lahat. Napa-cheers kaming lahat dahil sa pagiging matapang niya. Sinabi namin sa kanya na proud kami sa kanya at nagpapasalamat sa pagiging totoo niya. Sinabi ko na hindi ko naman siya pagseselosan dahil ako lang naman ang mahal ni Dayan. Nang matapat kay Dayan ang bote ay nagulat ako nang piliin niya ang dare. Si James ang nagbigay ng dare at sinabi niyang hindi pa raw niya kami nakitang naghalikan. Kaya yon ang napili niyang ipagawa kay Dayan. Lumapit siya sa akin at kwinelyohan pa ako bago niya ako hinalikan sa labi ko. Nagpalakpakan ng mga tropa habang namula lamang ako sa nangyari. Pero masaya ako dahil game si Dayan sa dare para sa kanya. Nang matapat sa akin ang bote ay dare na rin ang pinili ko. Si Tina ang naatasang mag-utos sa akin ng kung ano ang gagawin. Guys, anong oras na? Tanong ni Tina. 3:13 AM sa relo ko, sagot ni Dayan. Bakit mo naman tinatanong? Uuwi ka na ba? Tanong ni James sa kanya. Related ba yan sa ipapagawa mong dare? Tanong ko naman kay Tina. Matagal na kasi akong curious sa naisip kong dare. Natatakot lang akong gawin to myself kaya naisip ko na ipagawa na lamang sa'yo, sagot ni Tina. Ano ba yan? Gagawin mo pa akong guinea pig? Gid ko pa sa kanya. Tumayo na ako at inihanda na ang sarili para sa gagawing dare. Naisip ko na nga na baka paakitin niya ako sa puno o kaya naman ay painumin sa akin ng straight yung isang bote ng gin. Ano ba kasi yan, Tina? Sabihin mo na. Naiinip na sabi ni James. Heto na. Sabi kasi ng lola ko, may isang paraan daw para mabuksan ang third eye mo. Kapag pumatak daw ang 3:15 ay kumatok ka raw sa kahit na anong pinto ng 3 beses. Sigurado raw na after mong gawin yon, makakakita ka na ng mga multo. Kaya yon ang ipapagawa ko sa iyo, JR. Kumatok ka ng 3 beses sa pinto pero dapat naka-headstand ka. Utos ni Tina. Yun lang? Ang baduy naman ang dare mo. Sana pala ako na lang yun nag-dare dyan kay JR. Una pa ni Aaron. E di try mo rin kumatok. Mamaya kung nababaduyan ka, singhal naman ni Tina. O siya, gagawin ko na. Wag na kayong mag-away. Sisiw lang pala ang dare mo eh. Wala bang komplikado? Giit ko kay Tina. Nang pumatak na ang relo sa 3:15 ay pumunta na ako sa may front door ni na James. Nag-headstand ako at kumatok ng 3 beses sa may pinto. So ganun lang ba yun, Tina? Tanong ko sa kanya after ng dare. Ikwento mo sa akin kapag nakakita ka na ng mumu. Sagot pa ni Tina bago niya ako tinalikuran. Naniniwala ka pa rin ba sa ganyan? Moderno na ang panahon ngayon. Wala nang mga multo, giid ko pa sa kanya. Pero sa totoo lang, Papa Dudut, ay wala rin namang magbabago kung gawin ko man yon o hindi. Bata pa lamang ako ay sensitive na ako sa mga bagay na paranormal. Madalas din akong namamalikmata pero isinasawalang bahala ko lamang ang mga nakikita kong imahe sa gilid ng aking mga mata. Walang nakakaalam nito sa barkada ko, ang tanging nasabihan ko lang noon ay ang aking lola na matagal na ring pumanaw. Manghihilot kasi siya kaya siguro sa kanya ko namana. Pero hindi naman malakas ang kakayahan kong makakita dahil siguro in denial din ako. Babalik ulit sana kami sa game nang biglang mag-aya ng umuwi si Dayan. Nagigising daw kasi ng 4 AM ang mga parents niya tuwing linggo ng umaga. Nagsisimba ang mga ito tuwing linggo. Nagpaalam na kami at sumakay kaming dalawa sa motor at may napansin lamang akong kakaiba bago kami sumakay. Mainit yung bahagi ng upuan kung saan ay aangkas si Dayan habang malamig naman yung sa akin. Tumaas ng kaunti ang balahibo sa bato ko pero hindi ko yon pinansin. Naisip ko na baka hamog lamang yon. Dahan-dahan lang sa pagmamaneho kasi nakainom ka ha. Wala pa naman tayong helmet. Suhestyon niya sa akin. Oo naman, iingatan kita. Pangako ko sa kanya.
Para makapunta kina Dayan ay lalampasan namin ang National Highway. Madaling araw naman kaya konti lang ang mga sasakyan. Confident ako na wala kaming makakasalamuhang kaskasero. Mahigpit na yumakap sa akin si Dayan at mukhang inaantok na siya. Ngunit nagulat ako nang pagliko namin sa highway ay may rumaragasang van na tila hindi napansin ang pagmamaniobra ko. Nahagip ang motor namin at tumilapon kaming dalawa ni Dayan at napaggulong-gulong ako sa kalsada at nakabitaw sa akin si Dayan. Ang huling natatandaan ko lang na mga oras na yon ay parehas na kaming nakahiga sa kalsada ng aking girlfriend. Masakit ang buong katawan ko at umiikot ang aking paningin. Hinanap agad ng mga mata ko si Dayan habang nakadapa ako sa kalsada. Paglingon ko sa kanan ay naroon siya. Nakadapa rin siya at mulat ang kanyang dalawang mata. Nakatitig siya sa akin ngunit wala na akong nakitang kislap mula sa mga matang yon. May umaagos din na sariwang dugo mula sa bahagi ng ulo ni Dayan na nakalapat sa aspaltong kalsada. Nanlumo ako sa aking mga nakita at gusto kong bumangon ngunit napakasakit ng aking katawan. Binigkas ko ang kanyang pangalan bago ako nawalan ng malay. Pagmulat kong muli ay nasa loob na ako ng hospital. Nakaupo si Mama sa upuan sa tabi ng kama ko habang nakatayo si Kuya sa may kanan. Hawak ni Mama ang kamay ko. Nang magising ay agad kong hinanap si Dayan at nagpatawag muna si Mama ng doktor at nurse. After nila akong chinek ay saka ako kinausap ni Mama. Kinabahan kami sa iyo anak. Muntikan ka na. Giit ni Mama. Si Dayan po. Naluluha kong tanong sa kanya. Nagkatinginan si Mama at si Kuya. Sinubukan kong bumangon ngunit pinigilan nila akong dalawa. Magpahinga ka muna. Magpalakas ka. Ang sabi ni Mama. Si Dayan po, kailangan ko siyang puntahan. Ulit ko sa kanya. JR, si Dayan Panimula ni Kuya ngunit pinigilan siya ni Mama. Ma, kailangan niyang malaman yung totoo. Giit ni Kuya. Baka ma-stress ang kapatid mo, kagigising lang niya. Ang sabi pa ni Mama. Ano ba yung dapat kong malaman? Sabihin niyo na. Nasaan si Dayan? Tanong ko sa kanilang dalawa habang naluluha na ako ng mga panahong yon. Wala na si Dayan? Ani ni Kuya. Ha? Paanong wala? Anong ibig mong sabihin, Kuya? Kunot noo kong tanong sa kanya. Sorry bro, pero dead on the spot siya nang maaksidente kayo. Diretsong sagot ni Kuya. Ha? Ano? Hindi ma, pupuntahan ko siya ma. Sigaw ko sa kanilang dalawa. Nag-hysterical na ako kaya nagpatawag ulit sila ng doktor. Ilang saglit pa ay binigyan ako ng nurse ng pampakalma kaya agad akong nawala ng malay. Nagising na lamang ako na madilim ang aking kwarto. Hinihintay ko pang mag-adjust ang mga mata ko sa dilim. Nasa ospital pa rin ako pero nagtataka ako dahil wala nang nagbabantay sa akin. Dahan-dahan akong bumangon at mabuti na lamang at wala na akong swero. Napansin kong liwanag mula sa siwang sa ilalim ng pinto at dinig ko na may palakad-lakad mula sa may labas. Nakita ko rin kasi yung aninong pabalik-balik. Tumayo ako para buksan yung switch na malapit sa pinto at pinindot ko yon ngunit hindi gumagana. Napansin kong tumigil yung tunog ng naglalakad. Napansin ko ring tila may nakatayo mula sa labas ng pinto dahil sa aninong nakatapat doon. Nakarinig ako ng 3 mahihinang katok at hindi ko alam kung bakit bigla akong tinaasan ng balahibo sa batok. Sino yan? Ma? Tawag ko sa sinumang nasa may labas. Ngunit sa halip na tumugon ay nakarinig ako ng mahinang paghikbi. Hello? Sino yan? Ulit kong tanong. Hindi pa rin siya tumugon at muling kumatok ng 3 beses sa pinto. Mas lalong lumakas ang kanyang paghikbi. Pinihit ko ang knob at saka binuksan ang pintuan. Nagulat ako dahil walang tao sa labas.
Umiindap-indap lamang ang ilaw na nasa pasilyo. Luminga-linga pa ako sa labas ngunit wala akong nakitang kahit na isang taong naglalakad palayo sa pinto. Tahimik lamang ang mahabang pasilyo. Nagulat na lamang ako papadudot nang may marinig akong umiiyak mula sa likod ko. Nang lingunin ko yun ay nakita ko ang figura ni Dayan. Basag ang mukha niya at may sariwang dugo na umaagos mula sa malaking sugat niya sa ulo. Nakakahindig ang itsura niya. Magulo ang kanyang buhok at nagpatuloy siya sa paghagulhol. "Pinatay mo ko! Pinatay mo ko!" sigaw ni Dayan sa harapan ko. "Sorry Dayan, hindi ko sinasadya." Naluluha kong sagot sa kanya. "Sana hindi na lang kita nakilala." Sigaw nito bago ako sinakal sa leeg. Agad akong napabalikwas ng bangon. Habol ko ang aking hininga nang mapagtanto kong bangungot lamang pala yon. Katapat ko na ulit si Mama na nagising din dahil sa bigla kong pagbangon. Naroon na si Papa sa may sofa. Wala na sa paligid si Kuya. "Kumusta ka?" tanong sa akin ni Mama. "Napanaginipan ko lang po si Dayan," tugon ko sa kanya. Tumayo si Papa at lumapit sa akin. Nakahalukip-kip ang braso nito at seryoso ang kanyang mukha. "Hanggang kailan ka ba magiging ganito, JR?" tanong sa akin ni Papa sabay kaming napalingon ni Mama sa kanya. "Wag ngayon please," pakiusap ni Mama kay Papa. "No, ngayon ang tamang panahon para pagsabihan niyang anak mo. May namatay na dahil sa kalokohan niya," giit pa ni Papa. Napatungo na lamang ako at hindi ko napigilang mapaiyak. "Hanggang kailan mo ba kami balak suwayin, JR? Lagi kang tumatakas sa gabi para bumarkada. Lahat ng subject mo kung hindi bagsak, pasang-awa. Dinaig mo pa ako sa pag-inom ng alak eh. Hindi nga ako naninigarilyo pero ikaw. Saan mo natutunan ang mga yan? Siguro nga spoiled ka masyado. Kasalanan din namin pero please naman for once, huwag ka nang maging pasaway." Sermon pa ni Papa. "Sorry po Papa," naluluha kong tugon. "Alam mo ba na walang kaalam-alam sina Roberta nang gabing tinakas mo yung anak nila? Akala nila kasabay lang din nilang natutulog at kasabay nasisimba si Dayan kinabukasan. Hindi nila akalain na ng araw na yon ay sa punerarya ang diretsyo nila sa halip na sa simbahan. Burol sa halip na graduation yung nangyari sa pamilya nila. Yung perang pangkolehiyo ni Dayan ay napunta lang pala sa gastos para sa libing niya. Unika iha nila yon, JR. Nag-iisang anak," dagdag pa ni Papa. Mas lalo akong napahagulhol kaya niyakap ako ni Mama. "Tama na. Masyado nang mabigat ang dinadala ng anak mo. Hindi naman niya kasalanan yung driver ng van ay nakatulog at hindi sila napansin. Walang kasalanan ng anak mo kaya huwag mong sisihin," puna pa ni Mama. "Sige, konsentihin mo pa. Kaya lumalaki yan sa layaw," giit ni Papa at saka tumalikod at umalis ng kwarto ko. "Ma, pwede ko bang mapuntahan ang burol ni Dayan?" tanong ko kay Mama. "Hindi pwede anak eh. Galit sa buong pamilya natin ang mga magulang niya. Sana maunawaan mo na unika iha lang si Dayan. Huwag na nating dagdagan pa ang sama ng loob nila," paliwanag pa ni Mama. Niyakap ko na lamang siya ng mahigpit at umiyak ng umiyak. Nagpaalam siya saglit para ibili ako ng dinner sa labas. Lumalamig na kasi yung dineliver na hospital food at naiwan akong sinisisi ang sarili ko sa mga nangyari. Kung kaya ko lang balikan ang nakaraan, hindi ko na sana siya inaya pa sa birthday party ni na James. Nasa gitna ako ng pagmumuni-muni nang may biglang pumasok na nurse. May dala itong pang BP at maliit na tray. "Good evening nurse." Bati ko ngunit hindi ako nito pinansin. Tahimik lamang siya at saka ako kinuna ng BP. Napansin ko lang na malimig yung mga kamay niya nang lumapad sa balat ko. Namumutla din na para bang 24 oras na siyang nagtatrabaho. After niya ako ma-BP ay hindi man lang niya sinabi sa akin kung ano ang resulta. "Ano pong BP ko nurse?" tanong ko sa kanya.
Hindi niya ako pinansin at sa halip ay kinuha ang nasa medicine tray na gamot. Para saan yan, nurse? Tanong ko ulit ngunit hindi na naman siya sumagot. Nagulat na lamang ako nang bigla niyang hinawakan ng kaliwa kong braso at akmang ituturok sa akin yon. Nagpupumiglas ako sa kanya at naghihihiyaw ngunit mahigpit ang kapit niya sa akin. Napatingin ako sa mga mata niya, ang lalim ng mga eye bags. Nakangisi rin siya habang nanlilisik ang kanyang mga mata. "Nurse, wag!" Sigaw ko at napapikit na lamang ng akma niyang ituturok sa akin yung gamot. Nagbukas bigla ang pinto at narinig ko ang boses ni Mama. "JR, okay ka lang ba?" Tanong sa akin ni Mama. Iminulat ko ang aking mga mata at nagulat nang mawala yung nurse sa tabi ko. Lumingon-lingon pa ako sa paligid. "Anong nangyayari?" Tanong ni Mama at agad akong nilapitan. "Ma, may nurse ka bang nakita sa katabi ko? Tuturukan niya sana ako pero hindi siya nagsalita kung para saan yun eh." Sagot ko sa kanya. "Wala akong nakita. Bumalik lamang ako dahil nakalimutan ko yung wallet ko tapos narinig na kitang sumisigaw. Nakaidlip ka yata ulit kaya binangungot ka na naman." "Hindi ma hindi ako nakatulog. May nurse talaga kanina na nag-BP sa akin." Puna ko sa kanya at saka itinuro sa kanya yung pang-BP na naiwan nito kanina. Itinuro ko pa kay Mama yung bakas ng kamay ng nurse sa braso ko. "Matagal na yang nandyan dahil sa aksidente. Baka gutom mo lang yan. Sige, ibibili na kita ng pagkain," ang sabi pa ni Mama. "Ma, wag mo akong iwanan. Natatakot ako mag-isa." Pakiusap ko sa kanya. "Sige na nga at tawagan ko na lang si Papa mo at pabalikin ko para makabili ng hapunan." Tugon ni Mama at niyakap pa ako. Tinanong ni Mama ang nurse na bumisita sa akin ng gabing yon. Sinabi ko rito yung exact description ng isang nurse ngunit wala raw silang staff na ganoon ang itsura. Pinalipas ko na lamang ang nangyari dahil mukhang hindi rin naniniwala yung napagtanungan namin. Nakaramdam lamang ako ng kaba dahil first time ko lamang makakita ng ganong kalinaw na aparisyon. Baka dahil daw sa aksidente ay mas na-enhance yung kakayahan kong makakita ng spirito. Na-discharge ako sa ospital at katulad ng napag-usapan ay hindi na ako pinapunta sa burol hanggang sa paghahatid kay Dayan sa huli nitong hantungan. Naging mabilis lamang ang mga araw na nagdaan. Bahay at school lamang ang pinupuntahan ko matapos ang aksidente. Hindi rin ako iniimbikan maging ng mga kaibigan ni Dayan. Dumaan ang graduation day na parang hindi ko man lang namalayan ang mga pangyayari sa paligid ko. Lumipas ang panahon, ngunit naging isang malaking aral at babala para sa akin ang aksidenteng yon. Natutunan ko na ang kahalagahan ng oras at mga pangaral sa buhay ng aking mga magulang. Parang habang buhay ko siyang bibit-bitin, Papa Dudut. Umiwan ng malaking marka sa puso ko ang nangyari kay Dayan. Ilang beses din akong bumisita sa psychiatrist dahil sa pinagdadaanan ko rin ng depresyon noon. Simula noon ay naging masunurin na akong anak. Nakapagtapos ako ng kolehiyo hanggang sa makahanap ako ng trabaho bilang isang BPO representative sa Maynila. May isa pang bagay na nadagdag sa buhay ko, Papa Dudut. Mas naging sensitibo ako sa mga bagay na paranormal. Madalas na akong makakita ng mga aparisyon. Sa pagtagal ng panahon ay natutunan ko ring huwag pagtuunan ng pansin ang mga nakikita ko. Ngunit may isang pangyayaring naging dahilan para sariwain kong muli ang nangyari sa amin ng aking unang girlfriend. Nangyari ito 2 taon bago ang pandemya, Papa Dudut. Nagkayayaan ang mga katrabaho ko sa opisina na mag-spend ng weekend sa isang beach sa Batangas. Umarkila kami ng van at driver para pahinga lang kami sa buong biyahe. Nang araw na yon ay nauna akong dumating sa meeting place kaya nang dumating ang van at driver ay agad akong nakapili ng pwesto. Kadalasan ay gusto ko na malapit sa may bintana. Nagulat ako nang mapansin kong mainit ang upuan na katabi ko. Pinili ko yung upuan sa may likod ng driver at nagtataka lamang ako dahil mainit yung upuan na nasa kanan ko.
Tinanong ko pa yung driver kung may nilagay na mainit na ulam sa part na yon, ngunit sabi niya ay wala naman daw silang nilalagay. Tiyanek ko pa ang mga upuan ngunit tanging yun lamang ang kakaiba. Hindi ko naman pinansin yon at sa halip ay sinubukan ko na lamang na umidlip. Narinig kong isa-isa lang nagsibagdatingan ang mga kasama ko. Binati ko lang sila ng good morning kahit na hindi ko sila tinitingnan. Sobra kasi akong inaantok dahil madaling araw pa yon. Hahabulin kasi namin ang sunrise kaya maaga ang napag-usapang oras. Naramdaman kong may tumabi sa akin ngunit hindi ko naman yun napansin dahil nakatulog na ako. Nagising ako na nakatigil ang sasakyan. Lumingon ako sa bintana at nagulat pa nang may signage na punerarya ang mismong kinatapatan ng pwesto ko sa bintana. Bumalikwas ako at biglang kinabahan. Napansin kong may ulong nakasandal sa kanan na balikat ko. Hindi ko kilala ang binatilyong yon. Nasaan tayo at sino ito? Tanong ko sa mga kaibigan kong pupungas-pungas din. Anak ng team leader natin, sagot ni Carla na nasa likuran ko. Napansin ko rin na katabi rin ng binatilyo ang team leader namin na si Ma'am Karina. Tulog ito. Bakit tayo huminto? Tanong ko sa kanila. Umihi lang sa tabi si Manong, sagot naman ni Howard na katabi ni Carla. Talagang hininto pa tayo sa tapat ng punerarya. Giit ko sabay turo ng nasa labas. Nagtakutan at nag-aasaran pa yung ibang mga kasama ko. Nagising naman yung binatilyo at inilipat ang ulo sa balikat ng kanyang ina. Pumasok na si Manong at muling pinaandar ang sasakyan. Gising na ako buong biyahe at sakto naman ang dating namin dahil naabutan namin ang pasikat ng araw. Sobrang nakaka-relax marinig ang hampas ng alon sa dalampasigan, lalo na kapag nararamdaman ko ang malamig na simoy ng hangin. 7 kaming lahat sa grupo. 5 kaming magkakatrabaho, nadagdag lang yung driver na kamag-anak ni Howard at ang anak ni Ma'am Karina na si Kyle. Maganda ang pinuntahan naming resort dahil kaunti lang ang guests sa panahong yon. Off season din kasi kaya siguro kaunti lang ang mga nagpabook. Puti naman ang buhangin ng resort at well-maintained ang paligid. 3 ang kwarto na pinabook namin. Si Howard at ang girlfriend niyang si Carla ang magkasama sa isang room. Si Ma'am Karina at ang anak nitong si Kyle ang nag-share ng kwarto habang kami ni John at ang driver ang magkasama sa isa pa. May kinuha rin kaming cottage na malapit sa beach. Kanya-kanya kaming roles sa mga gagawin. Ako ang nautusan sa pag-iihaw. Agad na naligo ang mga katrabaho ko at naiwan lamang sa cottage si Kyle at ako. Tinatamad pa kasi akong maligo that time habang si Kyle ay busy maglaro sa cellphone nito. Kyle, ayaw mong maligo? Tanong ko sa binatilyo na sabi ni Ma'am Karina ay 14 years old na pero ubod ng pasaway. Isinama niya raw para mabantayan. Kapag iniwan daw niya ay kung kani-kanino napapabarkada. Anak ni Ma'am Karina sa pagkadalaga si Kyle kaya siguro sunod lahat ang luho nito. Naalala ko tuloy ang sarili ko sa kanya. Sa mga ganong edad kasi kapag lalo mong hinigpitan ay lalong nagpupumiglas. Kinailangan pa talagang humantong ang isang aksidente bago ako mahimasmasan. Tiningnan lamang ako ni Kyle sa halip na sagutin ang tanong ko. Nagpatuloy ito sa paglalaro ng cellphone. Niyaan ko lamang kung wala sa mood ang bata. Naging masaya naman ang pagstay namin sa resort. May mga ginawa kaming water activities bukod sa paliligo sa mismong beach. Naisipan pa nga namin na mag-bonfire pagdating ng gabi. Nang mag-umpisa ang bonfire ay naisipan naming mag-picture taking. Napakisuyuan namin si Manong driver na kumuha ng letrato. Pinagamit ko ang aking cellphone nang matapos kaming picturean ay chinek ko ang photo. Nagulat ako dahil may tumapat na kulay dilaw na orb sa mismong ulo ni Kyle sa larawan. Naisip ko na lamang na siguro ay dahil yon sa bonfire kaya dinilit ko yung picture at pinaulit muli ang pagkuha. Malinaw naman yung sumunod. Napansin kong wala sa mood yung anak ni Ma'am Karina. Inalok pa siya ni Howard na uminom ng alak pero syempre bantay sarado si Ma'am Karina. Mukhang bored si Kyle dahil hindi naman siya makarelate sa mga kwentuhan namin sa kanya-kanyang buhay. Ni hindi ko nakitang nagtampisaw sa dagat si Kyle, babad lamang ito sa gadgets niya.
Nang matapos ang bonfire session ay bumalik na kami sa kanya-kanyang kwarto. Nang gabing yon ay narinig naming nagtatalo sina Ma'am Karina at ang anak nito. Sumilip pa ako sa bintana at nakita kong lumabas ng kwarto si Kyle at ibinalibag ang pinto. Naglakad ito papunta sa direksyon ng dagat. Bumukas ulit ang pinto at lumabas si Ma'am Karina na halatang galit at umiiyak. Lumabas ako ng kwarto at nilapitan ng aming team leader. "Ma'am, anong nangyari? Mukhang nag-away kayong mag-ina." Puna ko sa kanya. Umupo kami parehas sa mahabang upuan na nasa labas ng kanilang kwarto. Gusto kasing umuwi pero syempre oras na ng gabi. Gusto ko lang namang magbonding kaming mag-ina eh. Kapag kasi iniwanan ko yan sa bahay ng kapatid ko, tumatakas yan at nakikipag-inom sa barkada. Sumasakit ang ulo ko sa batang yan. Ang hirap pasunurin. Akala mo siya yung nagmamay-ari ng mundo. Iba na talaga mga kabataan ngayon. Pagkukwento pa ni Ma'am Karina. Sa totoo lang ma'am nakakarelate ako sa anak mo. Ganyan din ako noon eh. Mabarkada tapos laging umiinom ng alak kahit na minor de edad pa. Feeling ko rin noon na strong at independent ako. Feeling ko na kontra ang mundo sa mga gusto kong gawin. Hindi ako nakikinig sa mga parents ko dahil feeling ko ako lang yung tama hanggang sa may nangyaring aksidente. Pagkukwento ko kay Ma'am Karina. Anong nangyari? Hindi mo pa yata na ikukwento sa amin yan? Tanong ni Ma'am Karina. Na-aksidente kami ng first love ko sa motor. Namatay siya pero nabuhay ako. Kung sumunod lamang ako noon sa mga magulang namin ng ex ko baka kami pa rin hanggang sa ngayon. Sagot ko. Ang tragic pala na nangyari sa inyo, ang sabi pa ni Ma'am Karina. Huwag kang mag-alala ma'am, susubukan kong kausapin ang anak mo at gusto kong matuto siya sa pagkakamali ng iba. Huwag na niyang hayaang matuto sa sariling karanasan. Naniniwala kasi ako na it's better to learn from other people's mistakes. Paliwanag ko pa sa kanya. Tumayo ako para sundan si Kyle. Naabutan kong nakaupo si Kyle malapit sa dagat. Suot nito ang sandong may blue stripes. Nakatingin lamang ito sa marahang hampas ng alon sa dalampasigan. Tumabi ako sa kanya papadudot. Alam mo Kyle, minsan akala natin ay kontrabida ang ating mga magulang sa buhay natin. Pero ang totoo ay gabay natin sila. Hinihigpitan nila tayo dahil ayaw nilang gawin natin yung mga pagkakamaling nagawa nila. Alam kong hindi naman tayo close at dapat ay hindi ako nangihimasok sa away ninyo mag-ina pero ayokong matulad ka sa akin na kailangan pang pagdaanan ng isang pagsubok sa buhay bago natuto. Paliwanag ko sa kanya. Tumungo lamang siya at nilalaro ang buhangin sa tapat niya. Kuya JR, sinong kausap mo? Nagulat ko nang marinig ang boses ni Kyle mula sa likod ko. Nilingon ko siya at nilingon din ang nasa tabi ko. Laking gulat ko na mawala bigla si Kyle na nasa tabi ko at napatayo ako dahil sa takot. Bakit kuya? Parang nakakita ka ng multo. Puna ni Kyle. Napansin kong parehas din sila ng suot ng sando ni Kyle na pinapangaralan ko. Saan ka galing? Tanong ko sa kanya. Heto, bumili ng ice cream. Buti nga at may bukas pang tindahan kahit na ganitong oras. Bakit parang may kausap ka kanina? Tanong niya sa akin. Ha? Wala Nagpa-practice lang ako ng spiel namin kapag may calls. Pagsisinungaling ko sa kanya. Tinalikuran niya ako at naglakad siya pabalik sa room nila. Kyle, saglit lang. Pigil ko sa kanya. Tumigil siya sa paglalakad at sa kanya ako nilingon. Bakit po? Tanong niya sa akin. Alam ko naman na wala ako sa lugar para sabihin ito pero naging kasing edad mo rin kasi ako Madalas feeling ko ako lang yung tama tapos lahat kontrabida sa mga gusto kong gawin sa buhay. Pero hindi naman masamang sumunod lalo na sa mga nakakatanda o sa mama mo. Gusto lang namin yung best part para sa'yo. Ayoko lang na matulad ka sa akin na kailangan pang dumaan sa trahedya bago natuto. Paliwanag ko sa kanya. Parehas kayo ng script ni mama, whatever. Ang sabi pa ni Kyle bago ito naglakad pabalik sa kanilang kwarto.
Napakamot na lamang ako sa ulo ko. Alam ko namang mahirap talagang pagsabihan ng mga teenager. Pero ang mahalaga ay nasabi ko ang saloobin ko sa kanya. Muli kong binalikan yung kaninang kinauupuan ko. May bakas talaga roon na dalawa kaming umupo sa buhangin. Kinilabutan ako at nagsitaasan din ang mga balahibo ko sa katawan. Naglakad na ako pabalik sa kwarto namin. Natapos ang weekend, Papa Dudut, at nakauwi naman kami sa kanilang mga bahay. Pagdating ng Lunes ay bumalik na ulit ako sa trabaho. Australian account naman ang hawak ko kaya umaga ang shift ko. Iniiwasan ko rin talaga ang graveyard shift dahil sa kakayahan kong makakita ng spirito. 1 week na rin ang nakakaraan after ng outing namin nang maka-experience ako ng kakaibang pangyayari. Lunch break yun nang makaramdam ako ng urge na umihi. Pumasok ako sa banyo at saktong walang tao doon. Umihi ako at pagkatapos ay naghugas ako ng kamay. Naghilamos din ako ng mukha at napapikit ako nang tumama sa mukha ko yung malamig na tubig. Pagmulat ko ay nagulat na lamang ako na katabi ng aking refleksyon si Kyle. Nang oras na yun ay ramdam kong hindi na tao ang katabi ng refleksyon ko. Basang-basa ang puting damit ni Kyle. Nakatungo ito at humihikbi. Bloated din ang tiyan nito. Kyle? Tawag ko sa kanya. Kakausapin ko ulit sana siya nang biglang bumukas ang pinto ng banyo. Napalingon ako sa pumasok na katrabaho at pagbaling ko ulit sa salamin ay wala na roon si Kyle. Kinabahan ako sa nangyari kaya nagmadali akong lumabas ng banyo. Pinuntahan ko kaagad ang working area at inabutan kong nagkakagulo dahil hinimatay si Ma'am Karina. Ano nangyayari? Napano si Ma'am? Tanong ko kay Carla. Binuhat ni Howard at John ang team leader namin at dinala sa klinik. Si Kyle, yung anak ni Ma'am, nalunod. Tugon pa ni Carla. Natigilan na lamang ako sa aking kinakatayuan. Naalala ko yung doppelganger ni Kyle na katabi ko noong nasa beach kami. Sinubukan ko naman siyang pagsabihan pero hindi ko naman kasi talaga alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Pumunta kami sa burol ng anak ni Ma'am Karina at nalaman kong nag-aya pala ng swimming ang barkada ni Kyle. Hindi ito pinaalam sa nanay. Nag-swimming daw sa ilog tapos ay lumakas ang ragasan ng tubig at natangay si Kyle at ang kaibigan nito. Parehas na walang life vest kaya namatay silang dalawa. Niyakap ko ng mahigpit si Ma'am Karina nang bumisita kami sa burol ng kanyang anak. Ramdam ko ang kanyang pagluluksa dahil sigurado ako na ganoon din ang nararamdaman ng mga magulang ni Dayan noon. Nalulungkot ako dahil hindi ko natulungan ang anak ni Ma'am Karina. Mahirap kasi talagang magdisiplina. Ang magagawa lang natin ay pagsabihan ng mga bata pero nasa kanila pa rin ang desisyon kung susunod o hindi. Papadudod sumulat talaga ako para baka sakaling may mapulot na aral ang mga kabataang maaring nakikinig din sa channel mo. Wala namang masamang sumunod sa mga magulang at nakakatanda. Mahirap magsisi sa huli at swerte pa ako dahil nagkaroon ako ng pagkakataong magbago at gumawa ng mga tamang desisyon. Hindi katulad ni Kyle na nawala na ng pagkakataong gawin yon. Marami po akong naging karanasan sa mga multo, ngunit ang dalawang pangyayari lamang ito ang kaya kong ibahagi dahil alam kong kapupulutan po ito ng aral. Maraming salamat Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang aking sulat. Lubos na gumagalang, JR. Mga ka-online, may mga bagay talaga sa mundo na hindi natin makokontrol, katulad na lamang ng mga desisyon at hangarin ng mga nakababata sa atin. Bilang dumaan sa ganong edad, naiintindihan ko kung bakit naisubukan ng mga bata ang halos lahat ng bagay. Masayang maging bata at masayang maging malaya. Ngunit sana ay matandaan ninyo na may kaakibat na responsibilidad ang pagiging malaya. Hindi lahat ay pwedeng baliwalain at suwayin. Huwag hintayin na may mangyaring masama kung pwede namang matuto sa pagkakamali ng iba. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Papa Dudut. Huwag kalimutan na suportahan ang isa ko po pong YouTube channel, yung pong Papa Dudut Vlogs. Nakapag-subscribe na ba kayo doon sa aking second channel?
Kung hindi pa, hanapin po yan, Papa Dudut Vlogs. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.